Welcome to the science class, kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At yung title ng Reddit post ay "My confession ako, I cheated on my girlfriend and she has no idea. Me and my girlfriend have been together for 7 years. We are happy together and just last month, we started living together. Living together made us realize that there is a different kind of fun when we see each other for almost every day. Last week, where it struck me the most, that day was just super boring. We're just laying on the bed together until she invited me to play this word scramble on Facebook. She's really good at it, and I always lose, so I had to cheat. I use my phone's split screen to open Google and use the word generator to assist me in winning. Up until now, I'm always winning in every game without her knowing that I'm cheating on her. So, ayun, very short lang tong post na to. And kala ko nga una nung binasa ko is nag-cheat talaga siya sa girlfriend niya nang walang idea yung girlfriend niya. But yeah, technically nag-cheat pa rin siya pero hindi yung real life na cheating talaga. Bali nag-cheat lang sa laro and think wala namang masyadong harm dun sa bagay na yan. Parang kulitan lang nilang dalawa o ayun, na-amaze din siya siguro to the point na ayun, yung girlfriend niya hindi kailangan mandaya para manalo. And yun, ito lang medyo maiksi lang talaga ngayon. And yung opinion ko lang is ayan, happy ako para sa mga taong nasa long-term relationship katulad nito ng 7 years na relationship. So kami ng girlfriend ko is 6 years na kami and going 7 years na din as well. And masaya naman kami, masaya din kami sa isa't isa at ayun, parang pag magkasama kami is parang ganun pa rin nung una kaming magkakilala. And ayun, iba pa rin, iba talaga yung saya na makakamtan mo pag o mararamdaman yung parehas pag living together na talaga kayo. Is yung tipong hindi niyo na kailangang mag-set ng meet up place kung saan kayo magkikita, kung saan kayo babanding or saan kayo mag-date. And ayun, meron ding different kind of feeling or different kind of enjoyment na yung tipong yung yung, ah, yung bonding yung dalawa is hindi na siya kailangang involved na kailangan yung lumabas ng bahay. Yung tipong mas gusto nyo na minsan sa bahay na lang kayo mismo, doon na kayo mag-i-spend ng oras nyo to spend time with each other, to do things that you both enjoy, and ayun, to be happy together doing small things that ano, small things that make us happy. So minsan sa buhay natin, masyado tayong focus minsan sa buhay natin or kung kung saan napatungo or kung saang direksyon pupunta yung buhay natin or kung anong direksyon yung pinipili natin. At minsan nakakalimutan na nating i-enjoy yung buhay natin at the present while also striving for something better. Better state of life. Syempre, I do believe na kailangan nating mag-strive for something better. Dahil pag hindi tayo nag-strive for something better is ayun, parang wala rin tayong gagawin para ma-improve yung state ng buhay natin. So, pag na-achieve mo na isang bagay, mag-set ka na naman ng mas mataas na goal. Pero taasan mo ng onte. Then, kung makuha mo, taasan mo ulit ng onte. Ayun, wag lang natin kalimutan na enjoy yung buhay natin at the present while
Also, also say aiming for something bigger or something better in your life. And ayun lang muna para sa post na to. And kung meron pala kayong mga posts or meron kayong mga kwento o kung gusto nyo lang marinig yung ibang perspektibo ng iba sa sitwasyon nyo, mag-send lang kayo ng kahit ano sa email ko. Ilalagay ko lang sa description box. Email ko pala is pinoyheisenberg@gmail.com. And ayun, bale maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.